Nagprotesta ang China laban sa Amerika dahil sa pagpapadala nito ng mga barkong pandigma sa South China Sea at Taiwan Strait kasama ang mga barko ng kaalyado nitong Australia at United Kingdom. Pero ayon sa Amerika, ang kanila umanong paglalayag ay pinapayagan sa ilalim ng international na batas. Alamin na buong detalye mamaya, habang ilang representative naman ang muling bumanat sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense para sa panukalang 2026 budget at kinwestiyon din ang pagkuha ng mga precision-guided bombs sa Israel. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Na pumapatay sa mga bata, matanda, libu-libong mamamayan sa Palestine. Sa patuloy na pagpapakita ng puwersa ng China, ang mga barkong pandigma ng Amerika at Australia ay nagsagawa ng bilateral na pagsasanay sa South China Sea bilang suporta sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Ang barkong pandigma ng Amerika ay ang Arleigh Burke-class guided missile destroyer na USS Dewey, habang sa Australia naman ay ang ANZAC-class frigate na HMAS Ballarat. Ang mga barko ay nakikibahagi sa isang formation sealing exercise, maritime communication training at simulate fire exercise kasabay ng pagbabahagi ng impormasyon at isang pinagsamang transit sa South China Sea o sa labas ng West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ni Commander Ivan Dubriv, Commander Officer ng USS Dewey, na ang pagpapalalim ng kanilang interoperability sa kanilang mga kaalyado at kasosyo sa Indo-Pacific ay ang susi sa pagpapahusay ng kanilang sama-samang pagpigil laban sa sinumang kalaban na nagbabanta sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon, at dapat umanong igalang ng lahat ang international na batas. At sa isa pang hiwalay na routine patrol, ang barkong pandigma ng Amerika, ang guided missile destroyer na USS Higgins at anti-submarine frigate na HMS Richmond ng United Kingdom ay naglayag din sa pagitan ng Taiwan at China. At dahil dyan, abay nagprotesta ang mga opisyal umano ng China. Ayon sa Senior Colonel ng China People's Liberation Army Navy, Eastern Theater Command, ay pagpapadala umano ito ng maling sinyalis at sinisira ang kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait. Ang sagot naman dyan ng Pentagon ay ang pagdaan umano ng kanilang mga barko at kaalyado sa Taiwan Strait at South China Sea ay alinsunod sa international na batas, kaya't maaari silang maglayag at lumipad. At sa ibang balita naman, sa isang briefing para sa panukalang 2026 budget ng Defense Department, hiniling ni Kabataan Representative Rene Cus sa Defense Department na ilabas pa ang iba pang mga kontrata sa Israeli Defense Company. Pilit ding nilihis ni Rene ang usapan kung saan sinabi nito na ang pera anyang binibigay sa mga sistema ng Elbit ay parehong nagpopondo sa genocide sa Palestine at patuloy na pagpatay sa mga Gazans. Meron pong drones na tinitingnan nating dagdagan ng budget. And marami rin pong mga news ang PNA and other various outlets regarding helicopters, drones, other defense material being acquired by the DND and AFP for combat operations. Madam Chair, pwede po bang magbigay ang DND ng list of these proposed acquisitions? Well, our modernization list is a restricted document from the President. We will try to release as much information as we can on which our operational requirements will allow. The drones are a minimal expenditure for us because we have to still remediate some unmanned systems. And our helicopter acquisitions were ordered before. They've been delivered now. And these are combat utility helicopters which not only provide mobility to our troops, but also are of great value to disaster relief. 47 combat utility helicopters, which was ordered way before. It was ordered in the past administration. And we are anticipating the full operation of these equipment, so which we will need a bigger allocation of fuel and other spares so that we don't get caught. Paano po isuspend yung budget na ito? And speaking of regarding po sa mga proseso in relation sa pag-acquire po ng mga material na ito,
we'd like to ask, ano po ba na-acquire itong mga kontrata na ito? And ano po ba yung approval processes para magkaroon ng award of contract? Ito'y competitive bidding at saka yung iba po ay G2G negotiations. Ang G2G negotiations ay para lalo na sa sensitive at exclusive technologies na kinakailangan ng ating bansa na bespoke na hindi makuha sa open market at may restrictions po ng disclosure dito na napaka-istrikto. Ngayon, dun po sa mga na-award sa open bidding po, wala pong problema. The Philippine Army is pleased to notify them from Elbit Systems that their proposal on May 27, 2025 for the procurement of 100 RDs projectiles, precision-guided munitions po, for 248 million pesos was accepted. Can this representation be enlightened by the DND? Bakit po may notice of award to Elbit Systems for precision guide munitions? Yan, continuing procurement ng mga munitions na kinakailangan ng mga sistema. Mga bala po yun ng mga na-award nung araw na mga kanyon nila. Pero because they're precision guided, we can consider them smart. They're not just normal ammo, pero meron pong technology behind them to be able to more precisely target yung mga kung sino mang individuals or areas necessary. The good secretary himself said that naka-food for thought yung conflict. Given that there is a continuing agreement na with Elbit Systems, an Israel-based weapons dealer, may plano po bang i-continue pa to further given po yung ganong international conflict that this weapons dealer is involved in, Madam Chair? Right now, we're stuck with the systems, walang kapalit eh. And to acquire the same systems will require a substantial allocation from the modernization. So it was deemed wiser just to continue with the existing systems. Madam Chair, is that yung mga same precision-guided munitions, other material from Elbit Systems, ito rin po yung parehas na kagamitan na pumapatay sa mga bata, matanda, libu-libong mamamayan sa Palestine. And yung pera na binibigay po natin sa Elbit Systems, it's the same one that funds the genocide and the ongoing slaughter of Gazans, Palestinians. So, Madam Chair, kailan po ba yung expiry or may expiry po ba itong continuing contract with Elbit Systems in relation to getting precision munition, precision-guided munition? The service life of the equipment is 20 years. They were delivered in 2022. The explanation to me was we are building the required 30 to 45 days reserve. That's why we are purchasing the ammunition. Nonetheless, I understand the sensitivities of the Congresswoman, and I also have my own reservations on supply chain diversification, and I think it's good for us to take this as a working case study on how to diversify our supply chains.